pinalangga nga si Igsoon Alfredo Almocera. Okay? So niningatak na bisan pa og himuan siya meteorological service sa Milabay nga 5 ka tuig, di ba? 5 ka tuig man Milabay. 5 years ago siya gilubong. But still it's nice also to have a service like this to remind us kung unsa man ang ato ang kung unsa man ang paglaong gitanyag sa balaang kasulatan. By the way, magpiliila sa ako no, ako si Pastor Ronaldo Abaw, ang church pastor sa Adventist Academy Cebu International Church. Thank you for Sister Jenny for inviting me as the speaker, no? Karon ra gyud mi nakita, but anyway, Nakita ta sa simbahan katong naasi ni lamanong kanamo ni Mansera ba katong na stroke. okay, Na ako siyang tapad likod. Kalimot lang sir ka. Okay, ang atong himuon karon is necrological service para kay Igsoon Alfredo. Pagkaibalo, this is the first time nga I was invited no nga i-transfer ang usually man good gina-invite ko kana mag-service kana yung bago pa namatay Ilubong. But this is one of a kind kaya seldom ra gyud siya mahitabo, which is transfer noon wala naman ko kanang 5 years ago dito sa public cemetery no. Pero napuno na jud ko baga mo din kwarta siya ang wala lagi siya kapanganda man. Anyway, karon paylo na gyud siya sa maingon nato nga mas labing mas maayo nga dapit. Bisan pa og wala na sila pagbati, at least ato silang gihatagan og kaimportansya sa atong kinabuhi. When we talk about kanang ginatawag nato nga mga pagbalhin o pagbalhin o kanang mga bukog, kay bukog naman wala naman siya yung mga bukog naman. Usa ra gyud ka story ang nisulod sa akong una makita kini sa Genesis, the last chapter of the book of Genesis, chapter 50 verses 22 to 26. If you have your Bibles, kung naa may mga Biblia or electronic Bible, you can join with me in the story that is found in Genesis chapter 50 verses 22 to 26. The last chapter of this book, this particular verses is entitled The Death of Joseph. Ang pagkamatay ni Jose, one of the sons of Jacob. Basahan ako. Allow me to read it in New International Version. Dawa man ko Bisaya. Ingon dire, Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years and saw the third generation of Ephraim's children. Also the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, now ang singking ni Joseph sa iyang mga igsoon, kapit na siya mamatay, I am about to die, but God will surely come to your aid and take up out of this land to the land he has promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Verse 25. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. So kay balotag yun kinsa si Joseph. Who was Joseph? Kabalo man ta kung kinsa siya. He was I think second to the youngest son ni kisa gani nari mo to Jacob, and he was sold. Gibaligya siya sa mga Ishmaelites out of the jealous of his brother. Gibaligya siya balta sa story. And when he was there at Potiphar's house, makaligan siya. According to the Bible, God is with him. Kipakamayo siya sa Ginoo. And there's a story nga gitintal siya sa asawa ni Potiphar, and he was put to jail. Then later on, through the dreams sa Pharaoh, ang Ginoo nagpakamaayo kaniya to explain the meaning of the dream, and he became the second highest
in position sa Egypt, second to Pharaoh. Ngano ako ni siyang gisulti sa inyo ha. Kung atong tanawan ang kinabuhi ni Joseph, he lived in pain, but God blessed him, prosperous, and his life also is a manifestation nga pwede ta mabuhi even though we experience pain and betrayal. Iniini nga last part sa iyang kinabuhi, when there was a famine, na ay famine dito sa sa Haran, iyang gipaadto ang iyang tibuok panimalay dito sa Egypt, ug iyang giprovide ng iyang panimalay. Pero ang kanindot ani, before siya namatay, iyang atong makita una ang pagtuo ni Joseph. Ngano man, he is longing for that promised land that God is preparing for, not only for him but for the family. Kunya sa diyang happy tapod siya mamatay, unsa iyang gipasaad sa mga anak, sa iyang mga maingon natong mga pagkumangkon ug uban, paingon siya, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. Hinumduman nato si Joseph, nahimo siyang second to the Pharaoh dito sa Egypt. Second to Pharaoh. I believe sa maong nga status, he can request the best vineyard in Egypt. Diba? Pwede siya mag-request nga, pwede bang diha ko ilubong? Okay, because of I believe tungod sa iyang kaayo sa Pharaoh, I believe nisugot man gani ang Pharaoh nga ang iyong tibuok nga kaliwatan mo adto dito sa Egypt just to survive sa famine, and then later on the Pharaoh allotted kanang dapit kung asa pwede magpuyo iyang kaliwatan. As a person second to Pharaoh, pwede siya mangayo og dira ko ibutang mo na pinakanindot nga graveyard para nako. Pero ang nakanindot, when Joseph was about to die, sa diha nga hapit na siya mamatay, iyang gipasaad ang iyang mga anak, iyang mga pagkumangkon, ang iyang mga kaliwatan, nga kung mamatay ko, then you will go to the promised land. Ingon siya dire, then you must carry my bones up to this place. Kuhaa ang akong bukog, kung muadto na mo dito sa yuta nga gisaad sa Ginoo, makagawas na mo sa Egypt, please bring with you my bones. Nya, asa ko na dadon sa promised land. Makita na to mga igsoon ang pagtuo ni Joseph. Wala siya nagcling, wala siya nag-ingon na to, maingon na to nga iyang giunahuna nga dito na lang gyud sa Egypt. Having having the worldly fame, kanang iyang status, wealth, wala siya nag-ingon nga diri na lang ko.